Magandang umaga po sa ating mga listeners. Bago natin umpisahan ang ating magandang kwento ngayon, kung gusto niyo pong sumali sa ating raffle, dahil nga magpapasko na, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigasan po kayo para pumasali kayo sa ating Christmas raffle. Maraming salamat po. Abangan niyo lamang po ang ating raffle sa Facebook page natin na Cat Amazing Stories. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Marisa Rosales, 27 years old, empleyado sa isang malaking kumpanya. Masaya at makulay ang buhay ko noon sa piling ng aking dating nobyo. Pero nawala ng kulay ang aking mundo nang nalaman kong niloloko niya pala ako. Nag-leave ako sa trabaho at pumunta sa isla. At hindi ko inaasahang dito ko makikilala ang taong magmamahal at mamahalin ko ng totoo, si Patrick. At dito ko po sisimulan ang aking kwento. Madilim na ang paligid nang naisipan ni Maris lumabas sa bar at maglakad-lakad sa dalampasigan. Hawak pa rin niya ang bote ng alak na kanina pa niya iniinom. Nakailang bote na nga siya. Kaya't nag-iinit na ang kanyang pakiramdam at mapungay na rin ang kanyang mga mata. Hindi siya sanay uminom, pero dahil gusto nga niyang makalimutan ang pait na nararamdaman, kaya narito siya ngayon sa isla at mag-isang inaaliw ang sarili. Hanggang natanaw nga ni Maris ang mga taong nagkukumpulan sa unahan niya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad at lumapit sa mga to. Aray! Impit na daing ng isang babaeng nasagi ni Maris at natapakan pa nga sa paa. Walang pakialam na patuloy sumisiksik si Maris sa karamihan hanggang narating niya ang harap ng stage kung saan naganap ang auction. Sa kabila ng kalasingan, hindi napigilan ni Maris ang mamangha sa magandang mga kasangkapan na mula sa yamang dagat at binenta sa mga turista. Nang i-anunsyo nga ng MC na sold na nga ang lahat ng items, nagmamadaling umakyat sa stage si Maris at tinagaw ang mikropono. Lahat ay nagulat sa kanyang ginawa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi pa po tapos ang auction na to dahil meron pa akong ibebenta. At sigurado akong magugustuhan nyo. Sa kabila ng kalasingan ay masiglang bati ni Maris. Nahinto sa kanyang pagtayo si Patrick nang marinig ang sinabi ng babaeng lasing at tuluyan nitong nakuha ang kanyang atensyon. Si Patrick ay anak ng nag-iisang tagapagmana ng Rodriguez Empire. Pero dahil nais nga niyang magkaroon ng sariling negosyo at huwag gumasa sa kanyang pamilya, bumili siya ng resort sa iba't ibang parte ng bansa. Naging matagumpay naman sa ganitong larangan dahil ang lahat ng kanyang resort unti-unti nang nakilala sa buong mundo. Ma'am, excuse me po, pero tapos na po ang event na to. Kung gusto po ninyo, pwede naman po kayo makijoin mamaya sa amin dahil magsisimula na po ang kasiyahan na hinanda namin at ng boss namin. Awat nga ng MC. Hindi pa nga tapos, di ba? Huwag kang makulit. Sagot nga ni Maris, bago matalim na tumingin sa matabang babae. Maya-maya pa ay muli siyang humarang at humarap sa mga audience. Sa halagang 10,000 piso, mapapasa inyo ang katawan ko buong gabi. Gusto niyo ba yon? Masigla at mapang-akit na tanong nga ni Maris. Napatayo ng tuwid si Patrick sa narinig. Tila may kung ano nga siyang naramdaman habang nakatitig sa magandang babaeng lasing. Wala sa itsura nito na isa itong prosti kung pagbabasihan ang anyo nito. Dahil mukha itong inosente, mukhang anghel, maganda at sexy ang babae at sa unang tingin ay aakalain mo talagang isang modelo. Matangkad din ito at sa tansya nga ni Patrick, nasa 5'6" ang height. Ma'am,
Pasensya na po pero bawal po yan dito. Muling saway ng MC bago tumingin kay Patrick at sumenyas naman ang binata na hayaan lang to. Huwag kang ang KJ. Piksi na nga lamang ni Maris bago humakbang palapit sa gilid ng stage. Kayo, gusto niyo ba? Sigaw ulit ni Maris kaya muling umingay ang paligid. Sige, para hindi na tayo magtagal. 5,000 pesos, okay na ba yon? Ang mahal! Malakas na sigaw nga ni Patrick kaya halos lahat ng tao lumingon sa kanya. Lalo na nga ang kanyang mga tauhan na labis ipinagtataka ang kanyang ginawa. Mahal ba yun? Hoy, grabe kayo sa akin ha. Maganda kaya ako. Tsaka sexy. Alam niyo ba maraming nagsasabi na pwede akong sumali sa Miss World. Tapos, babarating niyo lang ako. Huy, virgin pa ako no. At yung 5,000 na yan, wala na yung mabibili sa panahon ngayon. Napailing na nga lamang si Patrick sa sinabi ng babae. Dinampot niya ang baso na may lamang alak at inisang lagok ito. Mukhang may malalim pa nga na pinagdadaanan ang babae. Pero sige, total hindi ko naman talaga kailangan ng pera. Paunahan na lang kayo. 500 pesos sa'yo na akong magdamag. Oh, baka sabihin yung mahal pa rin ha. Kahit construction worker kayang-kayang presyo na yan. Nakanguso nga at pumipikit-pikit pang dagdag ni Maris. Parang nahipnotis mo si Patrick habang nakatingin sa maganda nitong muka. Nang marinig nga ang masayang boses ni Maris, saka pa lang siya natauhan. Sold! Yours na po ko! Masayang pumalatak nga ang lalaking bumili kay Maris, habang marami naman ang nagpahayag ng paghihinayang at isa na nga doon si Patrick. Kung bakit ba naman kasi lasing si Maris at ibinenta ang kanyang sarili sa worth na ganun. Napangiwi na nga lamang si Patrick nang makita na mukhang sanggano pala ang lalaking bumili sa dalaga at mukhang hindi papahuli ng buhay dahil sa dami ng tattoo nito sa katawan. Hindi napigilan ni Patrick makaramdam ng inis sa dalaga na tila walang pakialam at mukhang hindi man lamang ito nakaramdam ng takot sa lalaking bumili sa kanya. Hawak ang isang 500 pisong papel. Masayang lumapit ang babaeng mukhang sanggano kay Maris pero bago pa man ito, mahawakan ang kamay ng dalaga. Mabilis na nakalapit si Patrick sa mga to. Walang salitang pinulupot niya ang kanyang braso at maliit na bewang ng babae. Saka parang sako ng bigas na pinasa nito sa kanyang balikat. Ano ba? Ibaba mo nga ako? Hindi naman ikaw yung bumili sa akin eh. Angal pa nga talaga ni Maris habang pilit kumakawala sa matikas na lalaki. Huwag kang malikot kung ayaw mong ihulog kita. Mahintakutan naman na tumigil sa pagpalag si Maris nang marinig ang buo at malalim na boses ng lalaking estranghero. Kung kanina hindi siya natakot sa lalaking mukhang sanggano, ngayon natatakot siya sa pangahas na lalaking basta na nga lamang siyang binuhat. Anong ginagawa mo? Ibaba mo siya. Akong bumili sa kanya. Galit na sad naman ng lalaki bago humarang sa daraanan ni Patrick. Back off. Kung ayaw mong basagin ko, yung pagmumukha mo. Tumabi naman kaagad ang lalaki, kaya sinamantala na nga yun ni Patrick. Malaki ang mga hakbang na nilisan nga niyang lugar. Marami ang nagulat sa bilis ng pangyayari pero wala na nga silang nagawa pa nang tuluyan ng tinangay ni Patrick ang dalaga. Saan mo ba ako dadalhin? Ibaba mo nga ako? Galit na utos ni Maris pero sa kaloob-looban niya, natatakot siya para sa kaligtasan niya. Hindi sumagot si Patrick at nagpatuloy nga sa paglalakad sa dalampasigan. Dala ng kalasingan, nakaidlip nga si Maris sa balikat ng estrangherong lalaki. Nalimpungatan siya nang marinig nga niya at narating nila ang suite nito at ibinaba nga siya nito sa malapad na kama. Malaki ang silid at kompletong mga gamit. Magpahinga ka na, utos nga ni Patrick. Sino ka?
At anong kailangan mo sa akin? Ako si Patrick. Wala akong kailangan sa'yo. Gusto lang kitang iligtas sa mapagsamantalang lalaking yun. Bakit mo ginagawa to? Alam mo ba ngayon lang may taong pumili sa akin tapos hinadlangan mo pa? Ngayon lang sana ako magiging masaya eh. Naluluha pa nga na sagot ni Maris. Miss, lasing ka lang. At alam ko na hindi mo alam ang ginagawa mo. Hoy, wag mo nga akong mamiss-miss. Maris ang pangalan ko. At wag kang magaling dahil alam ko ang ginagawa ko. Nanggagalaiti pa nga na sigaw ng babae. Umiling si Patrick habang inaayos ang kama. Nice name. Ang ganda parang ikaw. Malambing na saad nga ni Patrick bago humarap sa dalaga pero agad nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang ginagawa nito. Teka, ano ginagawa mo? Huwag mong ituloy yan. Natataranta na awat nga ni Patrick nang nakitang naghuhubad na nga ang dalaga at hindi sumagot si Maris. Sa halip, ipinagpatuloy niya lamang ang ginagawa hanggang underwear na lamang ang tirang saplot sa kanyang katawan. Tinanggal ko na ang damit ko para hindi ka na mahirapan pa. Hindi ba ito naman talaga ang dahilan kaya mo ko dinala rito? Nangaakit pa nga ang mga matang sagot ni Maris. Miss, nagkakamali ka. Wala akong ganyang intensyon sa'yo. Malinis ang hangarin ko. Nailigtas ka mula sa lalaking yun. Hindi makapaniwalang saad ni Patrick habang umatras nang makitang palapit sa kanya si Maris. Huwag ka nang magkunwari pa. Alam ko naman kayong mga lalaki, isa lang ang gusto nyo eh. Sa aming mga babae. Kunwari ka lang. Niligtas ako pero alam ko naman na gusto mong ikaw ang makasama ko ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Dahil sigurado kong mag-enjoy ka sa akin dahil virgin pa ako. Mapangakit na wika nga ni Maris. Miss, iba ako sa kanila. Mali ka sa hinala mo sa akin. Pinagpapawisan na sagot nga ni Patrick. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nang sedus nga sa kanya pero ngayon nararamdaman niya ang kakaibang pakiramdam lalo pa sa tuwing nagtatama ang mga mata nila ni Maris. Lahat ng lalaki ang gusto makascore sa aming mga babae, diba? Kaya wag ka nang magkunwari pa. Saad ni Maris bago tangkang hahawakan ang mukha ni Patrick pero mabilis itong umiwas. Doon na nga nagsimulang mabawasan ulit ang kumpiyansa ni Maris sa kanyang sarili. Ayaw mo rin ba sa akin? Hindi ka ba naaakit sa kagandahan ko? Malamlam nga ang mga mata na tanong ni Maris bago nagsimula na manubig ang kanyang mga mata. Hindi sa ganun. Lasing ka. At sigurado kung hindi mo alam ang ginagawa mo, ayokong mag-take advantage. Kanina ko pa nga sinasabi sa'yo eh. Alam ko nga kung anong ginagawa ko. Gusto kong ibigay ang sarili ko sa'yo dahil mabait ka. Iniligtas mo ko. Alam mo bang, walang nagmamahal sa akin? Habang inihubaran ng binata, ay saad ni Maris. Pero, aangal pa nga sana si Patrick. Pero mapusok na nga siyang hinalikan ni Maris sa kanyang mga labi. Dahil sa mga ginagawa ni Maris, tuluyan nang nadarang si Patrick at mapusok ding hinalikan ng babae. Nung una magaan nga ang paraan ng paghalik ni Maris hanggang tuluyang sinakop ni Patrick ang mga labi ng dalaga at tinugon ang ginagawa nito. Hindi nagtagal ay naging mapusok nga ang kanilang paghahalikan at kapwa sila naghahabol ng hangin nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Sigurado ka bang ito ang gusto mo? Pausang tinig na tanong nga ni Patrick at kusa nang hinubad ang kanyang saplot. Oo, gusto kong maranasan ang maangkin kahit ngayong gabi lang. Gusto kong makalimutan ang sakit na nararamdaman ko. Gusto kong paligayahin mo ko. Pero napatigil nga saglit si Maris nang makita ang extra large na batutan ng lalaki at napasabi na nga lamang ito na, Teka lang, magdudugdugan tayo tapos kakasya ba yan? Baka hindi na ako makalakad ng ilang araw ah. Napangiti na nga lamang si Patrick at nangyari na nga ang dapat mangyari. Kinabukasan, masakit ang buong katawan ni Maris nang nagising siya. Bumalikwas siya sa bangon at tumupo sa paanan ng kama
nang maramdaman nga ang isang nilalang sa kanyang tabi. Pinigilan niyang mapatili nang makita ang mala-artistang kagwapuhan at kakisigan ng lalaking katulad niya. Wala din anumang saplot sa katawan. Agad namang sinupil ni Maris ang paghanga sa binatang payapang natutulog at unti-unting bumalik nga sa kanyang isip ang naganap na nagdaang gabi at hindi nga niya napigilang manliit at mahiya sa kanyang sarili. Pagkunway dahan-dahan nga siyang tumayo at nagbihis bago lumabas ng silid. Pagkatapos mag-impake ng kanyang gamit, umalis na nga si Maris sa isla at hindi na nga niya nagawa pang kumain ng almusal dahil sa pagmamadali. Ayaw na nga niyang makita pa siya doon ng mga taong nakasaksi sa kahibangan niya kagabi. Hiyang-hiya nga siya sa kanyang sarili dahil sa mga pinaggagawa niya at mas lalong nakakahiya kung may nakakakilala nga sa kanya doon. Habang sakay ng bus, pabalik ng Maynila, tulala pa rin si Maris at malalim ang iniisip. Hindi niya inaasahan na dahil nga sa katangahan niya ay makakagawa siya ng bagay na pagsisisihan niya. Dahil sa kagustuhan nga niyang patunayan sa kanyang sarili na hindi lang si Jason ang pwedeng magmahal sa kanya, napahamak nga siya. Nagawa niyang ipagkaloob ang sarili sa isang lalaking hindi naman niya kilala, ang sariling iningat-ingatan niya. Pagbalik niya ng Maynila, tinapos na nga lamang niya ang nalalabi pang mga araw ng kanyang leave sa pagmumukmok sa kanyang silid. Wala siyang pinagsabihan ng mga naganap sa isla. Inisip niya nga lamang ibaon sa limot ang mga nangyari. Pero hindi nga niya maiwasang mag-overthink. Paano kung mabuntis siya? Kaya ba niyang maging ama at ina sa kanyang magiging anak? Nang sumapit ang araw ng Lunes, maagang gumayak si Maris para pumasok sa trabaho. Tapos na ang ilang araw ng bakasyon at ngayon nga, kailangan nga niyang harapin ang reality ng buhay. Araw-araw na naman niyang makikita ang pangit niyang ex at ang mangkukulam nga nitong girlfriend na pinalit sa kanya. Kung bakit kasi naging katrabaho pa niya ang mga to. Hindi naman siya makapag-resign dahil maganda ang pamamalakad sa kumpanya na kanyang pinapasukan. Malaki rin magpasahod ang may-ari nito kumpara sa iba. Kaya titiisin na nga lamang niya. Araw-araw makita ang mga to. Pasasaan ba? At makakalimutan din niya ang pagtataksil ng kanyang dating nobyo. Besides, wala na rin siyang nararamdaman para kay Jason. At ngayon nga simula nang bumalik nga siya ng lungsod, hindi mawala sa kanyang isip ang lalaking kasama niya sa isla. Kamusta ang bakasyon mo? Nagagalak na bungad nga ni Patty nang makita nito si Maris. Okay lang, nag-enjoy naman ako. Sagot ang dalaga at nilakyapan nga ng pekeng ngiti. Ganyan nga ang mukha ng nag-enjoy. Pang-iintriga nga ni Patty sa kaibigan. Ano ka ba? Siyempre, pagod pa ako. Okay, sabi mo eh. Hindi sumagot si Maris. Sa halip nilibot nga niyang paningin. Sa paligid nang napansin niyang abala ang lahat. Nagtatanong ang mga matang binalik niya ang kanyang tingin kay Patty. Anong meron? Tanong ni Maris. Hindi mo alam? Ay, oo nga pala. Nasa bakasyon ka nga pala. Ngayong araw ipakikilala yung bago nating CEO. Yung nag-iisa nga po ni Mrs. Rodriguez. Paliwanag ni Patty. Tumango na nga lamang si Maris. Nang naalala ang nalalapit na pamamaalam ng kanilang mabait na boss. Maya-maya pa, tumahimik na nga ang mga tao sa lobby. Napapitlag na nga lamang si Maris nang nararamdaman ng sikong ng kanyang kaibigan sa kanyang tagiliran. Ang gwapo niya! Impit nga nitong tili. Kunot noong nagangat ng muka si Maris at sinundan ng tingin kung saan nakatingin si Patty at halos himatayin nga siya nang makita ang gwapong lalaki na napapalibutan ng security. Nagmamadaling binawi ni Maris ang tingin bago yumuko upang itago ang kanyang muka. Napamura na nga lamang siya. Teka, bakit siya nandito? Hindi kaya, huwag naman sana. Bulalas nga niya sa kanyang isip.
Paano niya magagawa ng maayos ang kanyang trabaho ngayong magiging boss niya, ang lalaking kumuha ng virginity niya? Balak pa naman niyang ibaon sa limot ang nangyari sa isla, pero paano niya ito magagawa kung ngayon ay nasa harapan pala niya ang lalaking ilang gabi nang gumugulo sa kanyang isipan? Hindi maaari to. Imposibleng siya yung apo ni Mrs. Rodriguez. Bulong pa nga ni Maris bago dahan-dahang muling inangat ang muka para siguraduhin namamalikmata lamang siya. Pero ganun na nga lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang magtamang paningin nila ng binata na nakatingin din pala sa kanya. Parang biglang napasang binawi ni Maris ang kanyang mata at kulang na nga lamang talaga isobsob ang kanyang mukha sa sahig para magtago. Hoy, ayos ka lang ba? Kanina ka pa hindi mapalagay ah. Nang hindi na nga nakatiis pa, ay tanong nga ni Patty. Ha? Oo. Ayos lang ako, medyo masakit lang yung tiyan ko. CR muna ako ah. Nagmamadaling paalam ni Maris at pipigilan pa sana siya ni Patty pero mabilis na nga siyang nakalayo. Sa halip na dumiretso sa CR, sa klinik pumunta si Maris. Ano ba naman yan, Miss Rosales? Ngayon ka pa talaga nag-LBM? Kung kailan ipakikilalang bagong CEO? Mataray na saad nga ng nurse matapos idahilan ni Maris na sumasakit ang kanyang tiyan at ilang beses na nga siyang nagdudumi. Nurse, hindi ko naman alam na mag-LBM ako ngayon eh. Akala ko kasi mawawala rin to kaya pumasok pa rin ako. Kaso, mas masakit po pa rin kasi ang tiyan ko hanggang ngayon eh. Nakakahiya naman po kung dito pa ako abutin. Pagsisinungaling na nga lamang ni Maris habang umaarteng namimilipit sa sakit ng tiyan. O sige, sandali lang papapirmahan ko lang tong gate pass para makauwi ka na. Paalam na nga lamang ng nurse bago lumabas ng klinik. Pagkalis ng babae saka pa lamang kumalma si Maris at nang nakita nga niyang walang CCTV doon, huminto na siya sa pag-arte at iniisip kung ano ang susunod niyang hakbang. Ayaw niyang makilala siya ni Patrick. Nahihiya siya dito dahil sa mga pinaggagawa niya sa isla. Tapos boss pa pala niya ito. Okay na Miss Rosales, makakauwi ka na. Naghihintay na sa labas ang service natin. Pagbibigay alam nga ng nurse. Nagmamadaling tumayo si Maris at katulad kanina, muli niyang sinapo ang kanyang tiyan. Maraming salamat nurse ah. Nakangiwing sagot ni Maris bago tuluyang umalis. Ay, salamat. Ang galing mo talaga self. Pang best actress ang peg mo ngayon ah. Siisip-isip ni Maris. Pagdating sa tapat ng gate ng kanyang bahay, nagmamadaling bumaba si Maris sa sasakyan pero hindi kagad siya pumasok sa loob. Hinintay muna niyang umalis ang driver na naghatid sa kanya bago siya pumara ng tricycle at nagpahatid na nga sa palengke kung saan marami siyang nakikitang nagbebenta ng ukay-ukay na damit. Pagdating sa kanyang pakay, pumasok si Maris sa isang tindahan ng ukay. Sa bungad pa lang nito ay nabahing na siya dahil sa matapang na amoy ng mga damit na sumuot sa kanyang ilong. Lumapit si Maris sa mga nakahanger na mahabang palda at blusa at pumili. Pagkatapos kumuha ng ilang parehas, binayaran niya ito at lumabas. Bumili na rin siya ng wig at malapad na salamin sa mata na tugma sa kanyang naisip na outfit. Kinabukasan, maagang gumising si Maris para ayusin ang kanyang sarili. Nang matapos ay nakangiti niyang pinagmasdan sa salamin ng sarili niyang refleksyon. Sinong mag-aakala na siya ang magandang babae sa isla ng gabing iyon? Naglagay siya ng makapal na makeup at dark color na lipstick. Isinuot din niya ang wig na hanggang balikat niya ang haba at may bangs. Bago niya isinuot ang malapad na salamin na walang grado kaya mas lalong hindi siya makilala. Nagmukha siyang nerd at old-fashioned. Pagdating ni Maris sa kumpanya, marami ang nagtaas ng kilay dahil sa kanyang ayos. Kabilang na dito si Mika at mga alipores nito. Hindi nakaligtas kay Maris
ang pagbubulungan ng tatlo. Si Maris ba yan? Nandidiring tanong ni Mika. Oo, bakit ganyan ang itsura? Nakangiwi na tanong pa nga rin ng isa sa kaibigan nito. Ew, mukhang nasiraan siya ng ulo ng iwan ni Jason at ipagpalit sa'yo. Girl, hindi ka ba nakukonsensya? Natatawa na wika naman ng isa pang babae. Shut up. Hindi ko kasalanan kung ako ang pinili ni Jason. Katuwiran ni Mika. Patay mali siyang dumaan si Maris sa harap ng tatlo at sinikap na wag nang patulan pa ang mga tototal. Sanay na naman siya sa magaspang na ugali ni Mika at mga kaibigan nito. As if namang dahil kay Jason kaya binago ko ang itsura ko. Mga inggit lang kayo. Sigurado akong lalo kayong maiinggit kapag nalaman yung may namagitan sa amin ng lalaking pinagpapantasya nyo. Natatawa pa nga na saad ni Maris sa isip-isip niya lang. Bago kasi siya makita, nang mga ito'y narinig niya ang pinag-uusapan ng mga to at yun, ang kanilang gwapong boss daw. Dahil hindi pa nga nagagahan, kaya sa cafeteria na nga lamang dumiretso si Maris. Nagulat pa nga siya nang makita doon si Patrick na mukhang kararating lamang din. Hindi nakaligtas kay Maris ang paninitig nito sa kanya na nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa kanyang sistema. Si Maris ba yan? Anong nangyari sa kanya? Bakit biglang naging ganyan ang itsura niya? Sayang, crush ko pa naman siya matagal na. Wika pa nga ng isang lalaki. May malaking tiyan at mukhang may 10 anak na. Hindi pa rin siguro niya matanggap na iba na ang gusto ni paring Jason. Hindi ba pare? Bakit mo kasi pinagpalit ang tuloy na siraan ng beet? Kantsaw pa nga ng isa pang lalaki. Naiinis na tinarakan nga ni Maris ng mata ang mga to. Agad namang tumigil ang tatlo habang si Jason nanatili pa ring nakatingin sa kanya. Samantalang hindi napigilan ni Patrick ang mapatiimbagang sa naririnig na usapan ng kanyang mga empleyado. Sinasabi ng karamihan na naging losyang si Maris kaya nga ito iniwan ng kanyang nobyo. Gusto niyang magalit at manakit. Sino ang mga ito para bastusin ang kanilang kapwa? Nang hindi na nga nakatiis pa si Patrick, lumapit nga siya kay Maris na ngayon ay mag-isang kumakain. Hi, pwedeng makishare ng table? Agad na nagangat ng tingin si Maris nang marinig ang baritono at familiar na boses mula sa kanyang likuran. Sinikap niyang kumilos ng normal nang makita nga ang kanyang boss. Opo sir, upo po kayo. Thank you. Saad na nga lamang ni Patrick. Hindi na nga nagsalita pa si Maris at nagsimula na ngang kumain. Ganon din si Patrick pero nanatili ang mga mata nito sa mukha ng babae. Naiilang naman, walang nagawa si Maris kundi pagpatuloy ang pagkain at kumilos ng normal upang hindi siya mahalata may Patrick. You look familiar. Nagkita na ba tayo? Maya-maya pa ay tanong ni Patrick. Dahilan kaya muntik nang masamid si Maris. Ngayon ko lang po kayo nakita. Mailap ang mga matang sagot ni Maris. At nagmamadali na ngang tinapos ang kinakain. Paglabas ni Maris sa cafeteria, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Nangihina na isinandal niya ang kanyang katawan sa pader bago ipinikit ang mga mata sa kahumugot ng hangin sa dibdib dahil pakiramdam niya kinakapos nga siya ng paghinga. Maris, bakit kailangan mong papangayitin ang itsura mo? Hindi ka ba aware na pinagpipiestahan ka ng mga tao dito? Umayos ka nga, nakakaya ka. Galit na wika pa nga ni Jason na bigla na nga lamang sumulpot sa harapan ng dalaga. Napakunot noo si Maris. Excuse me? Wala akong pakialam kung pag-usapan man ako ng mga tao dito at laitin na losyang. At saka, wala naman tayo kaya wala ka ng pakialam pa sa mga ginagawa ko. Maris, alam ng lahat na naging tayo, kaya lahat ng ginagawa mo ngayon nakarating sa akin. Nakakahiya. Mariing kinuyom ni Maris ang kanyang kamay bago matamang hinarap si Jason. Ano bang pakialam mo ha? Kung may nakakahiya man dito, ikaw yun. Dahil hindi ka marunong makontento.
Ipagpapalit mo na nga lang din ako sa dati ko pang kaibigan. Galit na sagot nga ni Maris at hindi niya napigil ang pag-init ng palibot ng kanyang mata. Bago pa man pumatak ang kanyang mga luha, mabilis na nga siyang tumalikod. Samantalang nang nakita ni Patrick ang nangyari, sinundan niya si Maris na abutan niya itong umiiyak sa tabi ng glass window. Heto, abot nga niya. Biglang bumilis ng tibok ng puso ni Maris nang marinig ang boses ni Patrick. Lumingon siya at nakita niya itong may hawak na kulay puting panyo. Hindi niya yon tinanggap. Sa halip, nagmamadali niyang pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang palad. Pasensya na po sir. May naalala lang po ako. Huwag po kayong mag-alala. Babalik na po ako sa trabaho ko. Nauutal pa nga ng wika ni Maris. Natatakot siyang baka pagalitan o sisantihin nga siya ni Patrick. No, don't worry. It's okay. Hindi masamang huminga ng malalim kung masikip na ang iyong dibdib. Saad na nga lamang nito. Salamat po sa pangunawa pero sir, sinusundan niyo po ba ako? Kanina pa po sa cafeteria eh. Ngayon naman po dito. Hindi kita sinusundan. Napadaan lang ako at nakita kitang umiiyak. Bilang CEO, tungkulin ko ring magbigay ng concern sa aking mga tauhan. Hindi ba ganito din naman si Lola? Sagot nga ni Patrick. Pakiramdam ni Maris, tinusok ng matulis ang karayom ang kanyang puso. Hindi niya may paliwanag ang pagkadismaya na nararamdaman nang marinig nga ang sagot ng lalaki. Bigla siyang nahiya sa kanyang sarili dahil nga sa pagiging assuming niya. Ahis na po ko, babalik na po ko sa trabaho ko. Saad na nga lamang nito. Nang sumapit ang lunchtime, muling nagkasabay sila Maris at Patrick sa cafeteria. At katulad kanina, hindi na naman mapagkit ang mga titig ni Patrick sa dalaga na parabang kinakabisa nito ang bawat parte ng katawan ni Maris. At maging si Patty ay napansin na nga rin yun. Maris, kanina pa nakatingin sa'yo si boss. Bulong nga ni Patty sa kaibigan. Lumingon naman si Maris sa gawin ni Patrick at nagtama ang kanilang mga mata pero sa pagkakataong yun si Patrick ang nagbaba ng tingin. Umamin ka nga sa akin? Magkakilala ba kayo? Tanong ni Patty. Ha? Hindi no. Ngayon ko nga lang siya nakita eh. Pagkakaila naman ni Maris. Pagkatapos ng lunch break, bumalik na nga sila sa kanilang mga ginagawa. Hindi pa man gaanong nagiinit ang puwet ni Maris sa kanyang upuan, ay tinawag na nga siya ng sekretary ni Patrick. Kinakabahan na nagtungo sa CEO's office, si Maris. Pagkatapos ng 3 katok, saka pa lang niya narinig ang boses ng binata. Come in. Saad ni Patrick. Kabado namang pumasok si Maris. Sir, pinapatawag niyo raw po ko? Maupo ka. Agad namang tumalima si Maris at umupo sa visitor's chair. Maris Rosales, tama ba? Opo, kinakabahang sagot muli ni Maris. Miss Rosales, nagkakilala na ba tayo dati? Diretsahang tanong naman ni Patrick. Ho? Hindi pa po sir. Ngayon ko lang po kayo nakita. Saad naman ni Maris pagsisinungaling niya. Oh, I see. How old are you? 27 po. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa miss. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ikaw ang napili ko para maging sekretary ko. Po? Pero sir, bakit po ako? I mean, bago pa lang po ako dito at wala pa po akong experience sa pagiging sekretary. Tanggi ng dalaga. Don't worry. Madali lang naman ang magiging trabaho mo. Ituturo ko naman sa iyo ang mga gagawin mo. Nang araw ding yun, sinundo ni Maris ng sekretary ng lola ni Patrick at pinalipat nga ng pwesto nito. Itinuro din ito sa kanya ang mga bagay na dapat niyang matutunan sa bago niyang trabaho. Marami ang hindi natutuwa sa nangyari. Maraming naiinggit kay Maris. Kaya naman lalo siyang pinaginitan ng kampo ni Mika. Mula noon, hanggang ngayon papansin ka talaga no? Imagine, iniwan ka lang ni Jason. Nagmalala-mara-klara ka na para lang mapansin ni Mr. Rodriguez.
Puno ng panghuhusga, nawika ni Mika nang nakasabay nga sila sa CR. Mika, hindi ako nakikipag-away sa'yo. Kalmado ang boses, nasagot ni Maris. Mika, hindi ako nakikipag-away sa'yo. Chusera, paano kung gusto ko ng away? Matari na panggagaya naman ito sa pagsasalita ni Maris. Pwede ba? Aalis na ako. Marami pa akong gagawin. Wika na nga lamang ni Maris at nagmamadali ng tumalikod bago patuluyang lumabas ng CR. Narinig pa nga ni Maris ang tawanan ng magkakaibigan. Napailing na nga lamang siya. Hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit sa kanya si Mika at mga kaibigan nito, gayong nakuha na naman ito ang kanyang nobyo. San ka galing? Malalim ang boses. Natanong ni Patrick nang bumungad si Maris pagbalik niya sa opisina nito. Nag-CR lang po. Nahihiyang sagot ni Maris. Okay, I need 100 copies from each page. Iserox na lang sa ibaba. Utos nga ni Patrick bago inabot kay Maris ang makapal na dokumento. Sige po sir, gagawin ko po kaagad. Bit-bit nga ang mga dokumento. Tumalikod na nga si Maris at lumabas ng silid. Nasa ika-6 na palapag nga ang opisina ni Patrick at nasa ikatlong palapag naman ang Xerox machine kung saan nagse-Xerox ang mga dokumento ang mga empleyado ng kumpanya. Malapit ito sa production area kung saan engineer si Jason. Pero dahil ito ang unang beses na gagawin ni Maris ang ganong trabaho kaya nahihirapan siyang gamitin ang machine. Nasa ganoong sitwasyon si Maris nang lumapit sa kanya si Jason. Alam kong kailangan mo ng tulong. Tulungan kita. Saad ni Jason. Salamat. Pero ituro mo na lang sana sa akin kung ano ang gagawin tapos iwan mo na ako dito. Malamig na sada man ni Maris. Maris, alam kong galit ka sa akin. Sana mapatawad mo na ako. At sana kahit kaibigan, tanggapin mo pa ako ulit. Pakiusap ni Jason. Napabuntong hininga si Maris. Jason, hindi madaling tanggapin ang ginawa mo sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Pinapatawad na kita. Wala na sa akin yun. Alam ko naman na masaya ka na ngayon kay Mika. Pero ang pakikipagkaibigan sa'yo, parang hindi ko na kaya. Huminga ng malalim si Jason bago malamlam ang mga matang tumingin kay Maris. Sorry kung nasaktan kita. Maghihintay ako hanggang sa tanggapin mo ako bilang kaibigan. Malungkot na sabi ni Jason. Magsasalita pa nga sana si Maris pero narinig niya ang mabigat na yabag palapit sa kinaroroonan nila. Kasunod ang galit na boses ni Patrick. Miss Rosales, Mr. Alfonso, hindi kayo binabayaran ng kumpanya para magkwentuhan at magligawan sa oras ng trabaho. Maigting ang boses na sabi ni Patrick. Pasensya na po sir, tinuturo ko lang po kay Maris ang dapat niyang gawin. Katwira naman ni Jason. Hindi kasama sa trabaho mo yan, Mr. Alfonso. Maraming pwedeng gumawa niyan para kay Miss Rosales. Seryosong wika pa nga ni Patrick. Bigla namang kinabahan si Maris sa tono ng pananalita ng kanyang boss. Malayong malayo kapag silang dalawa lamang ang nag-uusap. Pasensya na po, babalik na po ako sa trabaho ko, Maris. Sagot nga ni Jason. Bago humarap sa dalaga. Matipid na tumango naman dito si Maris bilang pagsang-ayon. Kung may mga bagay na hindi mo alam gawin, sa akin lumapit ka, Miss Rosales. Hindi yung inaabala mo ibang empleyado dito. Masungit na sabi ni Patrick nang silang dalawa lamang ang nandoon. Sorry po, nakayuko ang ulong, hinging paumanhin nga ng dalaga. Gusto naman talaga sana ni Maris magpaturo dito kanina. Kaso nag-aalinlangan siya. Malayo ang opisina nito sa kinaroroonan niya at nagsasayang pa nga siya ng oras kung babalik pa ba siya sa opisina nito para magtanong at baka lalo lang itong magalit sa kanya. Lalo pa nga at mukhang kailangan na nga nito ng dokumento na hawak niya. Akin na yan. Malamig na saad ni Patrick. Walang salitang binigay ni Maris ang mga dokumento sa lalaki at ito na nga ang salang noon sa Xerox machine. Habang si Maris naman,
Naghahawak nga ng mga photocopy na dokumento. Nang matapos si Patrick na nga rin ang nagdala ng mga yon pabalik sa opisina. Dumaan pa nga ang araw, naging maayos naman ang trabaho ni Maurice bilang sekretary ni Patrick. Unti-unti na nga rin niyang nagagamay ang kanyang trabaho. Pero ang simpleng pag-uusap nila ni Jason nung nakaraan ay nakarating kay Mika. At dahil sa inggit at selos ay sinugod nito si Maurice. Nang mga sandaling yun, kumakain sa cafeteria. Late na nga siya kumain dahil sa dami ng pinapagawa nga ni Patrick sa kanya. Ito naman ay lumabas para sa business meeting. Hindi na nga siya isinama dahil hindi naman daw kailangan. Maurice, walang iya ka talaga? Napakalandi mo? Galit na sigaw nga ni Mika at agad namang tumayo si Maurice nang makitang susuguri na nga siya ni Mika. Mika? Ano sinasabi mo? Wala akong ginagawa sa'yo ah. Pagtatanggol naman ni Maurice sa kanyang sarili. Ano wala? Higad ka? Wala na nga kayo ni Jason pero nilalandi mo pa rin siya. Ano? Hindi ba umubra kay Mr. Rodriguez? Yang kakatihan mo? Kaya gusto mong bawiin sa akin si Jason? Tila umuusok sa galit na saad ni Mika. Huminga ng malalim si Maurice para pakalamahin ang sarili. Nagiinit na nga ang magkabila niyang pisngi dahil sa hiya ng makitang sa kanila nakatuon ang atensyon ng mga staff sa cafeteria at pinagbubulungan na nga sila. Mabuti na lang at tapos nang kumain ng mga empleyado kaya bukod sa mga ito ay sila lang ni Mika ang naroon. Hindi ko alam kung bakit ang init ng ulo mo sa akin. Sa ating dalawa. Alam natin at alam ng lahat kung sino ang totoong mga agaw dito. Pero hindi ko alam kung bakit ako na nga ang inagawan mo. Ako pa talaga ang sasabihan mo ng malandi. Hindi ba dapat ikaw ang tawagin ko niyan? Dahil ikaw itong mga agaw. Kalmado pero matapang at madiin na sagot naman ni Maurice. Ah, ganoon. Sumasagot ka pa. Akala mo kung sino kang matino, malandi ka rin naman. Yun nga lang ayaw sa'yo ng nilalandi mo. Sa bagay, sino nga naman ang magkakagusto sa'yo? Tignan mo nga yung itsura mo. Pangit ka na nga, losyang, at lalo ka pang pumapangit. Akala mo siguro porke ginawa kang sekretary ni Sir ay gusto ka na niya. Puwe. Sa kabila ng galit na nararamdaman hindi napigilan ni Maurice ang tumawa ng may halong pagka-sarcastic. So, lumabas din ang totoo. Naiinggit ka sa akin dahil sa pagka-promote ko, habang ikaw, nandyan pa rin at mananatiling manggagawa. Alam mo, siguro ang laki ng insecurity mo sa akin kaya lahat ng nasa akin gusto mong mapasayo. Pero sorry ka na lang, dahil hindi naman nahamak na mas lamang ako sa'yo sa maraming bagay. Mataray pa nga napatutsyada ni Maurice. Sasampalin na nga sana ni Mika si Maurice nang biglang bumukas ang pinto ng cafeteria at mula doon ay pumasok si Patrick dala ang mga paper bags na may logo ng mamahaling restaurant. Kunot noon naman itong lumapit sa kanila. Pero bago pa man ito makapagtanong ay mabilis na tumalikod si Maurice at lumabas ng silid. Nagtungo nga siya sa favorite spot niya. Tumayo siya sa harap ng salaming bintana habang hawak ang kanyang sentido. Hindi niya maiwasang isipin kung bakit gano'n na lamang ang galit sa kanya ni Mika. Kayong siya ang dapat magalit dito dahil inagaw nito ang dati niyang kasintahan pero sorry na lang ito dahil kung inaakala ni Mika na makikita siya nitong umiiyak at nagmumukmuk, hindi yan mangyayari dahil ipapakita nga niya lahat na hindi nga siya apektado. Hindi mo naubos ang pagkain mo. Halika kumain tayo. Napapitlag nga si Maurice nang marinig ang boses ni Patrick. Hindi na po kailangan. Wala po akong gana. Sagot naman ni Maurice. Huminga ng malalim si Patrick bago matamang pinagmasdan si Maurice. Bakit hinahayaan mo silang bulihin ka at pagtawanan ng itsura mo? Bakit hindi ka magsumbong sa HR? Labag sa rules and regulations ng kumpanya ang ginagawa nila sa'yo. Pangbubuli yun. Ayos lang sir. Kaya ko pa naman at saka ayokong mawalan po sila ng trabaho kapag nalaman po ng HR ang pinagagagawa nila. Kawawa din po eh. Sabi na nga lamang ni Maurice.
Maris, minsan kailangan mo ring lumaban para hindi ka inaabuso. Layuan mo yung taong dahilan kung bakit sila nagagalit sa'yo. Pigil hininga, nasuwestiyon nga ni Patrick. Ang totoo, hindi rin niya maintindihan ang nararamdaman. Sa tuwing nakikita nga niyang may ibang lalaking kumakausap kay Maris. Napabuntong hininga si Maris. Matagal na po akong umiwas doon. Hindi ko nga po alam kung bakit big deal sa kanila kung mag-usap man kami bilang magkatrabaho eh. Siguro nagseselos kaya inaway ka nila. Hindi lang po yun ang dahilan, sir. At alam ko naman po na halos lahat po ng babae dito galit sa akin dahil ako ang ginawa niyang sekretary. Hindi niyo po ba alam na marami po sa mga babae rito patay na patay sa inyo? Hindi naman napigilan ni Patrick ang tumawa sa narinig. Kaya hindi ka dapat nalulungkot. Dapat masaya ka dahil sa dami ng babae dito ikaw ang pinakaswerte. Dahil ikaw kagad ang napansin ko. At lagi ko pang kasama. Nanunodyo pa nga ang tinig na sabi pa nga ni Patrick bago kumindat kay Maris. Nasa po na nga lamang ni Maris ang kanyang dibdib nang biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagkaroon siya ng kasintahan pero ngayon lang niya naramdaman ang ganitong pakiramdam. Naku sir, trabaho po ang dahilan kaya ako narito. Sa kawalan ng masasabi ay tanging nasabi na nga lamang ni Maris habang nagiinit ang magkabila niyang pisngi. Alam ko, pinapatawa lang naman kita. Nakangiting wika naman ni Patrick. Tila nakahinga naman ang maluwag si Maris. Ano, tara na? Kain na tayo. Ayoko na pong bumalik sa cafeteria. Baka nandun pa rin po yung bruha eh. Natawa na nga lamang si Patrick. Hindi tayo sa cafeteria kakain. Sa labas tayo. Besides, tapos na naman natin ang trabaho natin kaya pwede tayong mag-relax saglit. Dahil sa kapipilit ni Patrick, sumama na nga rin si Maris. Sa isang mamahaling restaurant nga sila. Humantong, si Patrick ang umorder ng mga pagkain para sa kanila. Pagkatapos kumain, bumalik na nga rin sila sa kumpanya. Pagbaba nga ng sasakyan, hindi inaasahan ni Maris ang isang punpon ng bulaklak na ibibigay sa kanya ni Patrick. Sir, para saan po to? Nahihiyang tanong pa nga niya. Para sa'yo. Bakit niyo po ako binibigyan ng bulaklak? Tanong nga ni Maris. Si Patrick naman ang natigilan at hindi agad nakapagsalita. Kailangan ba na may dahilan para bigyan ka ng bulaklak? Isipin mo na lang na dahil yan sa pagiging hardworking mo. Salamat po, sir. Nahihiyang tinanggap na nga lamang ni Maris ang bulaklak at lalo pa nga siyang nahiya nang sa pagpasok nila sa gusala ay marami ang tumitingin sa kanya. Partikular na nga ang dala niya at sa taong kasama niya napanaka-naka nga siyang inaalalayan. Sir, nakakahiya po. Pwede po bang mauna na kayo sa akin? Nang hindi na nga nakaalis pa, ay mahinang pakiusap ni Maris. Don't mind them, Miss Rosales. Lagi mong tatandaan na kung lagi mong napapansin ang sasabihin ng iba, hindi ka magiging masaya. Gawin mo kung anong nakakapagpasaya sa'yo. Seryosong wika ni Patrick. Pasado 5:00 nang magligpit ng kanyang gamit si Maris. Kanina pa umalis si Patrick dahil nakikipagkita daw ito sa isang kaibigan. Kaya kanina pa nga rin walang ginagawang dalaga. Paglabas niya sa opisina ng kanyang boss, sinadya nga niyang dumaan sa kaibigang si Patty. Mabuti naman na isipan mo kong puntahan. Nagtatampong wika pa nga nito. Pasensya na, sobrang busy lang lately. Uy, alam mo na ba ang usap-usapan dito? Maya-maya pa itanong ni Patty. Hindi. Bakit? Ano bang chika? Tanong ni Maris, bago hinawi ang kanyang buhok. Ikaw at si Mr. Rodriguez. Madalas daw kayong makitang magkasama at sobrang sweet nyo daw. Kanina lang daw may dala kang bulaklak galing kay sir. Kaya ayan, maraming naiinggit sa'yo, girl. Palatak pa nga ni Patty. Hoy, ikaw huwag kang magpapaniwala sa mga yan. Sagot ni Maris at sinadya pang ang lakasan ng kanyang boses. Alam mo, normal lang naman na lagi kaming magkasama. Kasi nga boss ko siya, tapos sekretary niya ako. Tapos tungkol naman sa pagiging sweet ni sir. Hindi naman totoo yun.
Caring lang talaga siya. At hindi lang naman sa akin siya ganun. Tapos itong bulaklak na dala ko, binigay niya sa akin to. Kasi nga sobrang hardworking ko daw. At dedicated sa trabaho. Hindi katulad ng iba dyan. Puro pagbabantay sa buhay ng iba at tsismis ang inuuna. Pasaring pa nga ni Maris nang makitang marami ang pasimpleng nakikinig sa pag-uusap nga nila. Ay nako, totoo nga talaga ang binikyan ka ni Sir ng bulaklak. Naku Frenny, ikaw na talaga. Ang ganda mo kasi. Masayang bulalas nga ni Patty habang sapo ang magkabilang pisngi ng kaibigan. Marami naman ang nagtaas ng kilay sa sinabi ng babae. Tsaka pairap nga na pinagmasdan ang kabuuan ni Maris. Alam mo Frenny, kung ako sa'yo, itigil mo na kaya ang pagdidisguise mo. Hindi nakakatuwa. Nakakairita kang pagmasdan eh. Hindi ka naman dating ganyan. Ang ganda-ganda mo nga eh. Pero hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong itago ang totoo mong itsura. Sandaling tumigil sa paglalakad si Maris at hinarap ang kaibigan. May dahilan ako kung bakit ko to ginagawa. Napabuntong hininga si Maris. Si Jason na naman. Akala ko ba nakalimutan mo na ang kumag na yun? Bakit kailangan mo pang maggagaganyan? Yung magmukha kang losyang. Kinakawawa mo lang ang sarili mo. Ikaw lang din naman ang pinagtatawanan nila. Nakangusong wika ni Patty. Hayaan mo sila. Basta ako dito ako masaya. Pagdating sa lobby, nagpaalam na nga si Patty na mauuna na nga ito dahil dumating na nga ang sundo nito. Si Maris naman ay matyagang naghihintay ng taxi. Ilang minuto na nga siyang nakatayo sa waiting shed nang pumarada sa kanyang harapan ang isang mamahaling sasakyan. Sakay na. Utos nga ni Patrick nang ibaba nito ang bintana ng kotse. Hindi na po sir. Maghihintay na lang po ako sa taxi, nakakahiya naman po sa inyo. Sumakay ka na. Huwag ka nang mahiya pa. Matatagalan pa bago ka umuwi. Kung maghihintay ka pa ng sasakyan. Hindi sumagot si Maris at nilibot ang tingin sa daan. Tama si Patrick dahil mabigat ang daloy ng trapiko. Salamat po sa paghatid. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng kanyang bahay, ay wika nga ni Maris bago nagmamandaling bumaba. You're welcome. Napakunot ang noon ng dalaga nang makitang bumaba rin sa kanyang sasakyan si Patrick. Nagtatanong ang mga matang tumingin siya sa binata. Hindi mo man lang ba ako papapasukin sa bahay mo para magpakape? Nahihiyang umiwas ng tingin si Maris. Napakagatlabi pa nga siya. Para pigilan ang kakaibang damdaming bumalot sa kanyang puso nang makitang napakapreskong anyo ng lalaki. Nakapagpalit na nga ito ng kulay puting t-shirt at cargo pants kaya bakat ang malapad nitong dibdib at kitang-kita ang lalaking-lalaki nga nitong anyo. Nakapamulsa din ang dalawa nitong kamay habang matamang nakatingin sa kanya. Sige po, halina kayo para magkape. Nauutal na turan nga ni Maris bago nagpatiuna na pumasok sa loob ng bahay. Pagdating sa loob, iniwan nga niya si Patrick sa sala para gumawa ng kape at kumuha na nga rin ng cookies. Thank you. Saad ni Patrick. Nailapag nga ni Maris sa harapan nito ang umuusok na kape. Bahagya lang na tumango ang dalaga. Ang totoo, hindi niya alam kung paano pakikitunguhan si Patrick. Ngayong wala sila sa opisina nito. Sobrang awkward ang nararamdaman nga niya ng sandaling yun. Ikaw lang ba ang mag-isa rito? Habang iginagalang mga mata sa kabuuan ng bahay, ay tanong nga ni Patrick. Opo, sagot naman ni Maris. I see. Nasaan pala ang mga magulang mo, kapatid? Curious na tanong pa nga ni Patrick sa kanya. Elementary pa lang po ako nung namatay yung mama ko. Ang papa ko naman, nag-asawa ulit nung high school ako. Tapos sumama na siya sa asawa niya sa ibang bansa. Kaya naiwan akong mag-isa dito. Sinuportahan naman niya ang pag-aaral ko hanggang sa college pero hanggang dun lang eh.
Nung nakapagtapos na ako, sinabi niya na ako nang bahala sa sarili ko. Kaya yun, humanap kaagad ako ng trabaho at natutong tumayo sa sarili kong mga paa. Hanggang ngayon, hindi pa rin maiwasan ni Maris ang malungkot at masaktan sa tuwing naaalala niya ang kanyang kamusmusan. Hindi naman napigilan ni Patrick ang humanga sa katatagan ng dalaga. Kahit walang magulang na gumagabay dito ay maayos pa rin ang naging buhay nito. I'm sorry to hear that. Tila nalungkot na sad ni Patrick. Naku, okay lang sir. Kahit papaano gumagaan ang pakiramdam ko kapag may panagkukwentuhan ako. Marami pa sanang gustong itanong si Patrick. Pero nakatanggap nga siya ng tawag mula sa kanyang lola na pinapauwi nga siya dahil marami nga daw silang kailangan pag-usapan. Thank you sa coffee. Gusto ko pa sana makapagkwentuhan sa'yo, but I have to go. Paalam nga ng binata. Okay lang po sir. Marami pa naman pong araw para makipagkwentuhan tayo ng mas matagal. Paano alis na ako? Sad nga ni Patrick bago tumayo. Sumunod naman dito si Maris at hinatid ang binata sa gate. Nasa labas na nga sila ng gate. Nanigas ang katawan ni Maris nang makitang pumihit paharap sa kanya si Patrick at tinilapit sa kanyang mukha nito kaya nalalanghap niya ang mabango nitong hininga. Sir, nauutal nga na tawag ni Maris. Hindi sumagot si Patrick at mas lalo pang lumapit sa dalaga. I like you. Mahinang wika ni Patrick bago mabilis. Nahinalikan nga sa labi ang dalaga. Smack lang ang halik nito. Pero nagdulot yun ng libo-libong boltahe ng kuryente sa kalamnan ni Maris. One more thing, Miss Rosales. Huwag mo akong tawagin ng sir kung walang ibang nakakarinig. Kanina pa nakali si Patrick pero nanatili pa rin sa labas ng bahay si Maris. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Wala sa sariling, sinalat nga niya ang kanyang daliri, ang kanyang labi. Maya-maya ay tuliro nga siyang pumasok sa loob ng bahay. Pagdating sa kanyang silid, sinimulan ng tanggalin ni Maris ang makapal na makeup sa kanyang muka. Ganon din ang salamin at ang suot nga niyang wig. Maya-maya pa tuluyan nang tumambad sa harapan ng dalagang maladyosa nga niyang ganda. Gandang hindi pagsasawaan, pagmasdan ng kahit sino. Kinabukasan kahit puyat at nangingitim nga ang palibot ng mata, maaga pa rin gumising si Maris para pumasok sa trabaho. Pagdating niya sa kumpanya, katulad nitong mga nakaraang araw sa lobby pa lang, marami nang ang tumitingin sa kanya at nagbubulungan. Pero mas pinili na nga lamang ni Maris na wag na nga lamang pansinin ang mga to. Hi, good morning. Matamis ang ngiti sa labing bati ni Patrick sa dalaga. Nahihiyang nagbaba ng tingin si Maris dahil sa kakaisip niya, kagabi, na-late tuloy siya. Sorry po sir, hindi ko napansin ang oras. Wika ni Maris bago sinilip ang oras sa suot nga niyang relo. Maaga pa Miss Rosales. Sadyang maagap lang talaga ako ngayon para ibigay ito sa'yo. Halos sumabog ang dibdib ni Maris sa labis na tuwa nang makita nga ang malaking bouquet ng bulaklak. Hindi hamak na mas malaki ito kesa sa binigay sa kanya ni Jason dati. Para sa naman po to? Maris, katulad ng sinabi ko kagabi, gusto kita at liligawan kita. Po? Ikaw? Maniligaw sa akin? Sir, nakikita niyo po bang itsura ko? Tanong ni Maris. Bago iwinagayway ang kanyang kamay sa harapan ni Patrick. Hinuli naman ni Patrick ang kamay ni Maris at dinala ito sa kanyang dibdib. Yes, saad ni Patrick. Yun naman po pala eh. Pero bakit po ako? Dahil ikaw ang tinitibok nito. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nila at walang ibang maririnig sa hapat na sulok ng silid, kundi ang malakas nilang paghinga at ang marubdob nga na tibok ng kanilang mga puso. Maris, pwede ba kitang ligawan?
Maya-maya pa ay paos ang tinig na tanong nga nito. Sir, mayaman po kayo. Gwapo habang ako sekretary niyo lang po ko. Marami po kayong hindi alam sa pagkata. Hindi natapos nga ni Maris. Ang sasabihin ng iharang ni Patrick ang hintuturo nito sa kanyang labi. Shh! Wala akong pakialam kung ano o kung sino ka. Noong unang beses kitang nakita nahulog na ang loob ko sa'yo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, liligawan kita at gagawin ko ang lahat para magustuhan mo ko. Simula nga ng araw na yon, mas naging malapit na nga si Maris at Patrick sa isa't isa. Unti-unti na nga ring nahulog ang loob ni Maris sa binata dahil sa pagiging maaalahanin nga nito at maalaga nito sa kanya. At halos lahat ng empleyado sa kumpanya ay napansin ang namumuong relasyon sa pagitan ng dalawa. Isang araw, inutusan ni Patrick si Maris na i-xerox ang mga dokumento na kailangan niya. Hindi naman inaasahan ni Maris na muli siyang lalapitan ni Jason. Maris, alam kong malaki ang kasalanang nagawa ko sa'yo at alam kong huli na, pero gusto kong sabihin sa'yong mahal pa rin kita. Naluluhang sambit ni Jason. Jason, ano bang pinagsasabi mo? Nung nakipag-iwalay ako sa'yo, wala naman talaga sana akong balak gawin eh. Pero, naging masaya ako kay Mika. Nakuha at nagagawa akong lahat ng gusto ko. Pero habang tumatagal na nakikita ko na nagiging malapit ka kay Patrick, doon ko na-realize na hindi ko pala kayang makitang hawak ka ng iba. Maris, nakikiusap ako sa'yo. Tanggapin mo ako ulit sa buhay mo. Pangako magbabago na ako. Hindi na kita lolokohin pa basta bumalik ka lang sa akin. Jason, hindi ako isang bagay na pwede mong bitawan at balikan kapag nakita mong may iba na ang nagmamay-ari sa akin. Tao ako, Jason. Tao ako. At may namdamin din ako. Sorry, pero mahal ko na si Patrick. Mahal na mahal. Higit sa pagmamahal na nararamdaman ko sa iyo noon. Kay Patrick ko rin naramdaman ang pagmamahal ko at respeto na hindi ko nararamdaman sa iyo sa loob ng ilang taon nating relasyon. Pero Maris, I'm sorry. Pero hindi ko iiwan ang taong tumulong sa akin. Nakalimutan ka at siyang dahilan kung bakit masaya na ulit ako. Hindi ko magagawang ipagpalit ang taong walang ginawa kundi mahalin ako para sa taong minsan na akong sinaktan. Hindi na nga hinintay pa ni Maris na sumagot si Jason. Mabilis na nga siyang tumalikod at bumalik na nga sa opisina ni Patrick. Ano nangyari? Bungad nga ni Patrick nang makita nga si Maris. Hindi sumagot ang dalaga sa halip. Mahigpit nga siyang yumakap kay Patrick. Napabuntong hininga na nga lamang si Patrick habang hinihimas ang likod ng dalaga. Hindi niya kailangan magtanong dahil nakita niya kung ano ang nangyari at makalipas ang isang oras. Labis na nagtaka si Maris nang makita ang bagong photocopy machine na pinapasok ng ilang lalaki sa opisina ni Patrick. Nagtatanong ang mga matang humarap ang babae sa binata. Agad namang nagtama ang kanilang mga mata dahil nakatingin nga din pala ito sa kanya. Tumayo nga si Patrick at lumapit kay Maris. Bumili na ako ng bago para hindi mo na kailangan lumabas kapag may mga kailangan kang i-photocopy. Ayoko ding makita pa ang Jason na yon na lumalapit sa'yo. Nagsiselos ako. Diretsahang saad niya. Nakita mo kami kanina? Yup, sinundan kita para sana tulungan. Kaso nakita kong nag-uusap kayo eh. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Kasi hindi naman ako babalik sa kanya eh. Tumangutang si Patrick. I know. Alam ko naman yun. At alam ko rin na kahit i-deny mo ang paulit-ulit, alam ko at nararamdaman kong mahal mo rin ako. Huy, grabe yung confidence ha. Nag-iinit nga ang magkabilang pisngi na bulalas ni Maris. Malakas namang humalakhak si Patrick. Bakit hindi ba? Bakit namumula ka ngayon? Kansyaw ni Patrick. Maya-maya pa ay masaya nang tumawa ang dalawa. Sige na nga, aaminin ko na. Mahal na rin kita.
Matagal ngang natigagal si Patrick. Nang makabawi ito, ay mahigpit nga nitong niyakap si Maris. Talaga? Mahal mo na ako? Masayang tanong nga ni Patrick. Sunod-sunod namang tumango si Maris. Kahit pa nga sa kabilang banda, ay nangangamba siyang baka magalit si Patrick kapag nakilala nga siya nito. Mahal na mahal din kita. Pangako, hindi kita sasaktan, gagawin ko ang lahat, mapasaya ka lang. Mahigpit na nagyakap nga ang dalawa. Habang naghahalikan at dinama ang init na nararamdaman nila para sa isa't isa. Kung hindi pa tumunog ang tiyan ni Maris, hindi pa nga sila hihinto. Kapos sila naghahabol ng hangin nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Mukhang nag-alboroto na ang mga alaga mo ah. Oo nga nahihiyang sagot nga ni Maris. Tara, kain na muna tayo. Sige. Maya-maya pa ay sabay nang lumabas ang dalawa. Masuyong ipinatong ni Patrick ang kanyang braso sa balikat ni Maris at tulad ng dati marami na naman ang napapatingin sa kanila pero hindi yun alintana ng dalawa dahil pakiramdam nila sila lang ang tao sa mundo. Saan tayo pupunta? Tanong nga ni Maris nang nasa loob na nga sila ng elevator at makitang ang car park button ang pinindot ni Patrick. Sa labas tayo kakain. Di ba marami kang trabaho ngayon? Bakit hindi na lang tayo sa cafeteria? Espesyal para sa akin ang araw na to. Kaya gusto kong maging espesyal ang lunch natin. Sa isang mamahalin at kilalang restaurant, dinala ni Patrick ang dalaga. Pagkatapos nilang kumain, ay namasyal din sila kung saan-saan. Madilim na, bumalik sila sa kumpanya para kunin ang kanilang mga gamit. Salamat. Nag-enjoy ako ng sobra. Pagdating sa kanyang bahay, ay saad ni Maris. Thank you din. Huwag kang mag-alala, dahil simula pa lang lahat yan. Sandali pang nagkwentuhan ng dalawa habang umiinom ng kape. Malalim ang gabi, nang magpaalam nga si Patrick na uuwi na. Dumaan pa ang mga araw at nagpatuloy ang masayang relasyon ni Maris at Patrick. Pero hindi maiwasan ni Maris ang mangamba dahil sa tunay niyang itsura. Maraming beses niyang gustong aminin ang totoo sa binata pero natatakot siya na baka magalit Tio at iwan siya. Nang sumapit ang araw ng Lunes, excited nang pumasok sa trabaho si Maris, ilang araw din silang hindi nagkita ni Patrick dahil nag-out of town ito. Dumaan ang Sabado at Linggo ay hindi pa rin ito nagparamdam sa kanya, kaya naman labis ng pananabik ang nararamdaman niya na muli itong makita. Nahihiya naman siyang tawagan ito dahil alam niyang busy ito palagi at baka makabala pa siya. Pagdating ni Maris sa kumpanya, agad bumungad sa kanya ang kakaibang tingin ng mga kapwa niya empleyado. Sanay na naman siya sa mga ito pero tila may kakaiba ngayon dahil hawak ng bawat isa ang kani-kanilang cellphone habang may kung anong pinapanood at saka titingin kay Maris. Biglang siyang kinabahan nang lumapit sa kanya ang isa sa mga ito at nagtanong. Maris, hindi ba ikaw yung babae sa video? Tanong ng isang lalaki bago dinala sa harap ni Maris ang cellphone. Biglang nahilo si Maris nang makita kung ano ang pinapanood ng lalaki. Nanlalaking mga matang tumingin siya dito. Saan galing ang video? Nang hilakbot nga, natanong nga ni Maris nang makita nga ang video niya nung nasa isla siya. Ewan, may nagpadala lang nito sa amin tapos kumalat na. Sagot ng lalaki tapos bago tumalikod kay Maris. Maris, akala ko santa-santita ka. May kalandian ka rin naman palang tinatago eh. Tumatawang patutsada ni Mika. Pwede ba Mika? Wala kang kaalam-alam. Anong wala? Napanood ko na nga ang video at talagang sa halagang 500 bibigay ka? Napaka-desperada mo naman talaga. Tumatawang saad pa nga nito. Kaya pala, bigla kang nag-disguise ng old-fashioned mula nang bumalik ka galing sa bakasyon mo dahil may tinatago ka. Singit naman ng isa sa kaibigan ni Mika at namewang pa sa harap ng dalaga. Hindi malaman ni Maris kung paano
ipagtatanggol ang kanyang sarili ng mga oras na iyon para siyang daga na nasukol ng pusa. Isa pa sa inaalala niya ay ang sasabihin at nararamdaman ni Patrick. Kaya naman sa halip na makipagtalo sa mga ito, mabilis na siyang tumalikod para pumunta sa opisina ng binata. Pagbukas niya ng pinto, biglang nanigas ang katawan ni Maris nang makita si Patrick kasama ang isang babae. Halos magkapalit na ng mukha ang mga ito dahil sa sobrang lapit sa isa't isa. Maganda at sexy ang babae na hindi hamak kesa sa kanya. Kaya naman agad kinain ng selos at inisukiradad ang puso ni Maris bago pa man maramdaman ni Patrick na naroon siya maingat na siyang lumabas ng silid. Lakad takbo ang ginawa ni Maris para makalayo agad hanggang nakasalubong niya si Jason. Maris, napanood ko ang video mo. Ayos ka lang ba? May pag-aalala sa tinig na tanong nga ni Jason. Kung nandito ka, para kutsain ako at pagtawanan, umalis ka na. Maris, hindi. Nandito ako para sabihin sa'yo na huwag mo silang pansinin. Higit kanino man, ako ang mas nakakakilala sa'yo. At sa ang sarili mo. Dahil nga sa sinabi ni Jason, nagunahan sa pagpatak ang mga luha ni Maris bago mahigpit na yumakap sa binata. Maraming salamat. Nang bumalik sa kanyang trabaho si Jason, naiwang mag-isa at umiiyak si Maris, hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Gusto niyang umuwi, pero may bahagi sa kanyang puso ang gustong bumalik sa opisina ni Patrick para kausapin ito, pero natatakot siyang baka sa pagbalik niya doon ay mas higit pa sa nakita niya kanina ang makita pa niya. Oh, look who's here! Nangunguy ang panganasad ni Mika bago mapangasar na tumawa. Si Maris. Marteng wika naman ang isa sa mga alipores nito. Huminto sa pag-iyak si Maris at tinuyo ang kanyang mga luha. Maris, umiiyak ka? Siguro alam mo na nakasama ni Sir ngayon ang fiancé niya. Saad ni Mika. Parang sinaksak ang puso ni Maris sa kanyang narinig bago tumingin kay Mika. Ano bang problema mo, Mika? Oh, don't tell me. Hindi mo pa alam. Narito sila dahil nagpaplano si Sir na mag-propose ulit doon sa girl. Masakit ba, Maris? Bakit ka kasi umasa na seryoso sa'yo ang isang Patrick Rodriguez? Nakalimutan mo na ba na noong hindi ka pa nagdi-disguise, halos lahat ng lalaki dito pinagpapantasyahan ka? Pero nagawa ka pa ring ipagpalit ni Jason at mas pinili niya ako over you. Tapos ngayon na ganyan ang itsura mo, umasa kang totoo sa'yo si Sir? Pangiinsulta pa nga ni Mika bago tumawa ng malakas. Mika, tama na! Nagpipigil ng galit na banta naman ni Maris. Bakit? Anong gagawin mo? Hindi mo ba matanggap na pampalipas oras ka lang ni Sir? Tapos ikaw naman umasa ka na mamahalin ka niya. Ano kayang magiging reaksyon niya kapag napanood niya ang video mo at nalaman niyang katulad niya ay pinaglalaroan mo lang din siya? Sigurado akong mas lalong hindi ka niya matatanggap. Hindi talaga papaawat na wika ni Mika bago tumalikod at masayang humalakhak. Ganon din ang mga kaibigan nito dala ng galit. Hindi na nga nakapagpigil pa si Maris at buong pwersang hinila ang buhok ni Mika. Aray, ano ba? Bitawan mo ako? Galit na sigaw ni Mika. Palagi kong pinapalampas ang pambubuli niya sa akin. Pero sumusobra na kayo. Nanggigigil na saad nga ni Maris bago pinagsasampal ang babae. Walang iya ka? Ang kapal ng mukha mo. Nasaktan ako. Nanlilisik ang mga mata sa galit na sigaw ni Mika bago gumanti ng sabunot kay Maris. Agad naman natanggal ang wig na suot ng dalaga kaya sumabog ang tuwid niyang buhok. Dadamputin sana niya ang kanyang wig pero pinigilan siya ng dalawang kaibigan ni Mika. Hinawakan siya ng mga ito sa magkabila niyang braso. Mika, sige, ganti na. Kami nang bahala sa babaeng to. Sigaw ng isa, tagad namang sumugod si Mika at pinaulanan nga ng sampalang mukha ni Maris. Walang nagawa si Maris, kundi ang magpumiglas at piliting umiwas nga sa mga sampal ni Mika. Ano ba? Tama na, bitawan niyo na ako! Umiiyak nga na sigaw ni Maris. Nasaan ang tapang mo?
Kanina ang tapang-tapang mo tapos ngayon iiyak ka? Sigaw ni Mika bago kinaladkad sa buhok si Maris. Hindi pa nga ito nakontento at malakas pang binalya ang katawan nga ng dalaga sa pader. Nang biglang, anong nangyayari dito? Ang dumadagundong na boses ni Patrick ang nagpahinto kay Mika sa pananakit nito kay Maris. Halos sumabog ang dibdib ni Patrick sa matinding galit nang makita ang kaawa-awang itsura ng kasintahan. Putok ang mga labi nito at humalo ang dugo sa luhaan nitong pisngi. Magulo rin ang buhok ni Maris at bakas sa mukha ang panghihina at sakit na iniinda habang nakahandusay sa sahig at pinagtatawanan ng tatlong babae. Anong ginawa niyo? Nangagalaiting tanong ni Patrick. Maswerte ang mga ito dahil naging babae sila. Dahil kung nagkataong lalaki ang mga ito, baka napatay na ni Patrick ang tatlo dahil sa tindi ng emosyon nararamdaman niya. Sir, si Maris po ang nauna. Gumanti lang po si Mika. Katwiran ng isang babae. Ganon? Kung gumanti lang si Mika, bakit ganyan ang itsura ni Maris? Timbagang na tanong ni Patrick at halos hindi magawang tingnan ang kalagayan ng kasintahan. Hindi sumagot ang tatlo, habang si Maris naman ay hindi malaman kung paano ikukubli ang kanyang mukha. Natatakot siyang makilala siya ni Patrick at kasuklaman. Aminin niyo, pinagtulungan niyo siya no? Galit na tanong ulit ni Patrick bago tangkang lalapit sa tatlo, pero napahinto siya nang marinig ang sigaw ni Maris habang namimilipit sa sakit. Biglang tinakasan ng kulay ang mukha ng tatlong babae habang si Patrick naman ay hindi malaman ang gagawin. Tulong! Tulungan niyo ako! Ang sakit ng puson ko! Umiiyak na sigaw ni Maris. Naku, Frenny! Anong nangyari sa'yo? Ang malakas at matinis na boses ni Patty ang gumising sa diwa ni Patrick. Nang matauhan ay nagmamadali niyang binuhat si Maris at hindi alintana kung malagyan man ng dugo ang suot niyang business suit. Ipagdasal niyo na walang mangyayaring masama kay Maris dahil sa pagkakataon na mabubulok kayo sa kulungan. Patrick, I'm sorry. Nanghihina na saad naman ni Maris habang sakay sila ng sasakyan ng lalaki. Naroon din si Patty na siyang umaalalay sa kaibigan. Huwag ka nang magsalita, baka mapano ka. Nag-aalalang sagot naman ni Patrick. Pagdating sa ospital, agad namang inansikaso si Maris. Makalipas ang mahigit 1 oras, lumabas ang doktor at tumingin dito. Dok, kamusta ang girlfriend ko? Bungad na tanong nga ni Patrick sa babaeng doktor. Dok, ligtas na po ba ang kaibigan ko? Nag-aalalang tanong naman ni Patty. Okay na po ang pasyente. Huminto na rin ang pagbibleed niya at ligtas na rin po ang baby niyo. Nakangiting sagot ng doktor. Buntis po si Maris? Paano po nangyari yun? Hindi makapaniwalang bulalas ni Patty. Yes po, she's 9 weeks pregnant. At healthy naman po ang babies niya. Talaga po, Dok? Buntis ang girlfriend ko? Masayang tanong ni Patrick na labis na naman ipinagtaka ni Patty. Sandali siyang nagbilang sa isip at sa pagkakaalam niya ay kailan lang nagkaroon ng formal na relasyon ang dalawa kaya paanong si Patrick ang ama ng bata. Matapos tiyakin na maayos na ang kalagayan ng kaibigan, nagpaalam na si Patty na uuwi muna para magpalit ng damit. Kulay puting silid ang bumungad kay Maris nang nagising siya. Wala na siyang nararamdaman sakit sa kanyang katawan nang maalala ang nangyari kanina. Marahan niyang sinapo ang kanyang puson. 2 buwan na siyang hindi dinatna ng buwanang dalaw. Ang akala niya ay normal lang iyon dahil irregular naman ang kanyang monthly period. Muling pumatak ang kanyang mga luha nang maalala si Patrick. Paano niya sasabihin dito ang lahat? Mabuti naman at gising ka na. Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Sandali, tatawagin ko ang doktor. Nag-aalalang wika ni Patrick. Hindi naman makapaniwala si Maris nang makita ang binata.
Hindi pa rin ito nagpapalit ng damit. Hinubad lang nito ang Amerikana na suot. Pero suot pa rin ni Patrick ang long sleeve na puti na suot nito kanina at may bahid pa yon ng konting dugo. Gusot ang dindamit nito at magulo ang buhok. Wag na, ayos lang ako. Sad ni Maris. Sigurado ka ba? May gusto ko bang kainin? Nag-aalalang tanong naman ni Patrick. Wala naman, salamat. Hindi sumagot ang lalaki at humugot muna siya ng hangin sa dibdib bago nga umupo sa gilid ng kama. Kamusta ang pakiramdam mo? Habang inaaplos ang buhok ni Maris, tanong nga ni Patrick. Maayos naman. Siya nga pala, bakit nandito ka pa? Sana iniwan mo na ako. Huminga ng malalim si Patrick bago kinuha ang kamay ni Maris at dinala sa kanyang labi at pinatakan nga ng maliit na halik. Hindi kita pwedeng iwan dito. Tsaka responsibilidad kita. Mapait na ngumiti si Maris at pinigilang pumatak ang kanyang mga luha. Dahil babos kita? Of course not. Dahil girlfriend kita. At ako nga man ang anak mo. Malamlam ang mga mata na sagot ni Patrick. Alam mo na. Hindi makapaniwala ang tanong nga ni Maris. Oo. Matipid na sagot nga ni Patrick. Tuluyan ang pumatak ang luhang kanina pa nga pinipigilan ni Maris. Tumakas sa kanyang mga mata. I'm sorry kung naglihim ako sa'yo. Naintindihan kita. Noong unang beses pa lang na nakita kita, sa kumpanya alam kong ikaw ang babaeng kasama ko sa isla. At ikaw ang dahilan. Kaya tinanggap ko ang gusto ni Lola na pamahalaan ng kumpanya. Sagot nga ni Patrick habang tinutuyo ang mga luha ni Maris. Ibig sabihin wala palang kwenta ang pagdi-disguise ko? Nakangiting tumango nga si Patrick. Bakit hindi mo sinabi na alam mo na pala? Dahil gusto kong ipaalam sa'yo na kahit sino kahit ano pa ang itsura mo, tanggap kita at mahal kita. Hindi naman napigilan ni Maris ang kiligin nga sa sinabi ng binata. Pero maya-maya lang nakataas nga ang kilay na tumingin siya dito. Sinong babae na kasama mo kanina sa office mo? Nakita ko kayo. Sobrang sweet niyo pa. Kaya ka ba biglang umalis? Tanong ni Patrick. Nakita mo ko? Marahan naman na tumango si Patrick. Ex ko siya. Pero matagal na kaming hiwalay. May sarili na rin siyang pamilya. Pero magkaibigan pa rin kami, kababata ko siya at ang mga magulang lang namin noon. Ang may gusto na magkatuluyan kami pero iba talaga ang gusto niya. Ako pa nga ang tumulong sa kanya para tumakas sa kanyang pamilya at sumama sa kaibigan ko. Nasa office ko siya kanina kasama ang asawa niya. Tinutulungan nila akong malaman kung sino ang nagkalat ng video mo sa isla. Detective kasi ang asawa niya at wedding planner naman siya. Kaya din siya naroon. Dahil siya ang nag-aasikaso ng surprise wedding proposal ko para sa'yo. Kaso, ito naman ang nangyari. Nagulat nga si Maris sa sinabi ng lalaki. Sorry, dahil sa akin naudlot pang mga plano mo. Muntik pang mapahamak ang anak natin. Umiling naman ang lalaki. No, wala kang kasalanan. Ang Mika na yon at ang mga kaibigan niya ang may kasalanan ng lahat. Galit na sagot ni Patrick. Patrick, may kasalanan din ako. Dahil prinovoke ka nila. Kilala kita, Maris. Alam kong mahaba ang pasensya mo pero dahil sumusobra na sila, kaya pumatol ka na. Huwag mo silang ipagtanggol dahil umamin na sila sa mga kasalanan nila. Napanood ko na rin ang CCTV nang nangyari. Ngayon, pinag-iisipan ko na lang kung tatanggalin ko sila sa kumpanya o ipakukulong ko sila. Pero Patrick, hindi ba masyado naman yatang mabigat ang parusa mo sa kanila? Pagdating sa'yo at sa anak natin, lahat gagawin ko, maprotektahan lang kayo. Pagkalipas ng ilang araw, tuluyan nang nakalabas ng ospital si Maris. At para makaiwas sa stress, hindi na nga siya pinagtrabaho ni Patrick at pinatira siya nito sa kondo habang hindi pa nga natatapos ang malamansyon na pinapagawa nito para sa kanila. Hoy, umamin ka nga sa akin? Matagal na ba kayo magkakilala ni Sir? Tanong ni Patty nang dumalaw nga ito kay Maris. Oo na, nagkakilala kami sa isla at sinimulan na ngang ikwento ni Maris ang lahat sa kaibigan. Wow, parang gusto ko nang maniwala sa destiny ah. Sira, natatawang sagot naman ni Maris.
Isang hapon maagang umuwi si Patrick mula sa kumpanya, dala ang box ng sapatos at damit na susuotin ni Maris. Nag-hire din siya ng makeup artist na mag-aayos sa dalaga. "Saan ba tayo pupunta?" tanong ni Maris. "Kakain lang tayo sa labas." "Kakain lang tayo pero bakit ganito ang ayos ko?" "Malalaman mo rin mamaya." Sagot ni Patrick bago binalik sa pagmamaneho ang atensyon. Makalipas ang ilang oras na biyahe, humantong ang dalawa sa familiar na lugar. Sa isla kung saan nga sila unang nagkita. "Anong ginagawa natin dito?" tanong ni Maris. "Sana sinabi mong magbabakasyon pala tayo para nakapagpadala ko ng gamit natin." "Huwag kang mag-alala dahil naihanda ko na lahat yan." Magkahawak kamay nga na lumapit ang dalawa sa bulwagan. Pagdating doon, ay dinala nga ni Patrick si Maris sa gitna at agad namang tumugtog ang musikero na hinar niya. "Patrick?" Hindi makapaniwala na tawag ni Maris sa kasintahan nang makita nga niya ang malaromantikong ayos sa lugar. Naroon din ang mga kaibigan at kamag-anak ni Patrick, maging si Pati ay naroon din kasama ang ilang may mataas na katungkulan sa kumpanya. Malaki ang ngiti sa mga labi nito habang nakatingin sa kanya. "Miss Maris Rosales, will you marry me?" Masuyong tanong nga ni Patrick habang nakaluhod sa harap ng kasintahan. Hindi agad nakasagot ang dalaga at tinagsa ng kaba ang kanyang dibdib nang makitang lahat ng tao doon naghihintay din sa kanyang sagot. "Yes, oo, magpapakasal ako sa'yo." Umiiyak sa labis na galak na sagot naman ng dalaga. Wala namang sinayang na sandali si Patrick at agad nang isinuot sa daliri ng dalaga ang hawak niyang mamahaling singsing. Isang masigabong palakpakan ang pumailan lang sa paligid. "Kiss!" Maya-maya pa ay malakas nga nakantsaw ng mga tao doon at nangibabaw nga sa mga ito ang boses ni Patty. "Paano ba yan? Kiss daw!" Tukso pa nga ni Patrick. Nahihiyang umiwas ang tingin si Maris, pero huli na dahil marahan ngang kinuha ni Patrick ang kanyang baba at matamis siyang hinalikan sa labi. Pagkatapos ng halikan, muling pumailan lang ang masigabong palakpakan mula sa kanilang audience. "I love you," madamdaming saad ni Patrick. "I love you too," naiiyak na sagot naman ni Maris. Makalipas ang 3 buwan, tuluyan nang nagpakasal ang dalawa. Si Mika naman at ang mga kaibigan nito tuluyan nang nag-resign sa trabaho ng dahil sa kahihiyan. Hindi na itinuloy pa ni Patrick ang plano, nakasuhan ang mga to dahil na nga rin sa pakiusap ni Maris. Si Jason naman sumunod na nga sa mga magulang nito sa Amerika at nag-migrate na nga doon. Tuluyan nang naging masaya at matiwasay ang pagsasama ni Patrick at Maris. Nakalipat na nga rin sila ng bahay na pinagawa nga ni Patrick at ngayon pareho silang excited sa pagdating nga ng kanilang triplets na anak. "Aray! Patrick, gumising ka! Ang sakit ng tiyan ko, manganganak na ata ako, aray!" Malakas na sigaw nga ni Maris at pumunit nga sa kalaliman nga ng gabi. Papungas-pungas naman na bumangon nga si Patrick at tinalam ang kalagayan ng asawa. "Manganganak na yata ako, ang sakit ng tiyan ko!" Daing pa nga ni Maris. Nagmamadaling kinuha ni Patrick ang susi ng kanyang sasakyan bago tinawag ang mga kasambahay at nagpatulong nga para mababa ang mga gamit ni Maris na dadalhin sa ospital. Ang kanilang family driver ang nagmaneho patungo sa ospital. Pagdating doon ay agad namang inasikaso si Maris at dahil alaga nga siya ng kanyang OB-GYN, kaya maluwalhati nga niyang ipinanganak ng normal ang kambal. Walang pagsidlan nga ang tuwa sa puso ni Maris at Patrick habang masaya nilang pinagmamasdan ang kanilang mga anak. "Thank you. Ikaw at ang mga anak natin ang bumuo ng pamilyang pangarap ko," wika ni Patrick at mula sa likod ay niyakap ang asawa. "Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Dahil sa iyo kaya naramdaman ko ulit ang pinili at mahalin. Tapos binigyan mo pa ako ng triplets na anak. Ngayon ko na nga lang ulit naramdaman ang nagmagkaroon ng isang buo at masayang pamilya.
Naiiyak nga sa tuwang sagot ni Maris. Pangako, mamahalin ko kayo at laging pipiliin araw-araw. Magiging mabuting asawa at ama ako sa inyo ng ating mga anak. Salamat. Pinapangako ko rin sa'yo na magiging mabuting ina ako sa kanila at asawa sa'yo. Buong pagmamahal na niyakap nga ni Patrick ang kanyang asawa bago kinintala ng halik sa labi. I love you so much. I love you too. Sagot nga ni Maris bago gumanti ng mahigpit na yakap sa asawa. Simula ng araw na iyon na puno nga ng pangako at pangarap ang pagsasama ng dalawa. At sa bawat araw na nagdaan lagi nga nilang ipinapadama ang kanilang pagmamahal hindi lang para sa isa't isa at higit sa kanilang mga anak. May mga bagay o tao sa buhay natin ang nawawala, hindi para masaktan tayo kundi para makilala natin ang taong mas mamahalin at pahalagahan nga tayo ng higit pa sa inaasahan natin. Palagi nating tandaan na ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay mayroong dahilan. At kung may pagsubok man, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil may mas magandang bagay ang naghihintay para sa atin. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Patrick at Maris. Maraming salamat po sa lahat at shout out po sa inyo. Advance Merry Christmas everyone!